guys, mag-ingat kayo sa pagbili ng mga laptop, lalo na kung mga second hand. Baka magaya kayo dito sa customer namin na nakabili ng second hand na laptop. Ito, papakita ko sa inyo. Kwento pala ni ma'am, ang laptop na ito ay nabili niya sa isang foreigner sa halagang 20,000 pesos. Hindi na bago ang ganitong modus. Dahilan pa daw nung nagbenta kay ma'am ay nanakawan daw sila. Kaya kung pwede daw, bilhin na nila itong laptop. Dahil i7 at 10 generation naman daw itong laptop. And sakto, kailangan naman ng laptop ni ma'am. Pero nung una kong makita itong laptop, medyo nagduda na ako. Wala pa kasi ako nakikitang ganitong laptop na i7 tapos 10 generation. Pero kung titingnan mo nga naman sa properties, ay i7 10 generation naman talaga siya. Kaya kung hindi ka teki, mapapaniwala ka talaga. Ang unang ginawa ko dito guys, ayan, pumunta ako sa Regedit. Feeling ko kasi inedit lang yung processor name para maipalabas na i7 10 generation talaga siya. Pagdating ko sa Regedit, ito pumunta na ako sa HK local machine. Then dito sa hardware. Tapos dito naman sa description. Sa ganitong paraan kasi guys, pwede nating palitan ng inyong processor name. Sineshare ko sa inyo to para maging aware kayo sa pagbili ng mga laptop. And dito naman, pag open ng processor name, ayan yung lalabas. Pwede nyong i-edit yan kahit anong processor pa yung ilagay nyo, pwedeng pwede. Kaya naman kung wala ka talagang idea sa mga computer, ay mapapaniwala ka. At dito naman, pinasukan ko na yung pinaka-BIOS ng laptop. Dito mo rin kasi makikita yung totoong information ng computer. Kaya naman nung pagka-check ko, ayun yung totoong specs niya guys. i3 lang siya na 3rd gen. And kung plano nyo naman bumili ng mga laptop, mas maganda magpasama kayo sa mga may alam. Yun lang, ingat!